Mateo 4, versikulo 4. Datapuwat siya'y sumagot at sinabi, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Amen. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga minamahal, lakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos at tayo muli ay binigyan ng magandang kalusugan. Amen? Lalo na itong ating text ngayon, Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Dito sa Tagalog, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas or sa inyong kinabukasan. Napakaganda ng talatang ito, mga minamahal, dahil mismo ang banal na kasulatan ang siyang ating sandigan para po sa ikalalago ng ating panampalataya. Na dito sa magitan ng Biblia ay nalaman natin sa magitan ng Biblia na may plano pala ang Diyos sa atin. Itong Biblia, the Bible, is God's story. Kung ang tao at ang daigdig ay may world history, ang tao naman ay may kanya-kanyang history, ang bawat bansa. Sa karunungan ng Diyos, His story is written in the Bible. So, sa ating talata sa ngayon, kailangan maunawaan natin ang kabuuan ng plano ng Diyos sa atin. Hindi natin alam ang mga plano natin sa ating buhay, ngunit gumagawa tayo ng sarili nating mga plano, sarili mga pangarap, kahit na doon pa lang sa kabataan pa, 3 taon tayo o 2 taon, ay nasisinag na natin, nakikita na natin ang ating mga kapaligiran at unti-unti nang pumapasok sa ating puso kung ano tayo maging. Ano ang gusto natin sa buhay natin. Kaya unti-unti pumapasok sa ating isipan para sa ating kinabukasan, mga pangarap natin na ibig nating gawin. Kung pwede lang sana. Ngunit ang Panginoong Diyos, God is omnipotent, God is omniscient, God is everywhere. Omnipresent. Siya lamang ang nakakaalam sa lahat ng mga bagay. Siya lamang ang may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Siya lamang ang kung saan-saan niya gustong ibigin. We humans have limited power, limited wisdom,
limited presence in every place. Tayo, katulad nito, we're enclosed in these 4 square walls of this church. Nakikita lamang natin ang 4 na bahagi ng ating mga bubong at dingding ng ating kapaligiran. Paglabas natin, nakikita natin mas malawak pa na ating paningin at doon natin maisalamin ang ating sarili. Ano tayo sa ating kapaligiran? Sino tayo? So, nagtatanong tayo, hindi natin masagot sa ating sarili. Hindi natin alam anong mangyayari sa bawat isa sa atin. Ang mahalaga ay alam natin na may plano pala ang Diyos sa atin. Ngunit tayo ay may karapatan at may kalayaang mangarap. Ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng kapahintulutan. Sa ating sarili mismo, sa ating pangarap, iniisip natin ang walang hanggang kaisipan natin. Gusto nating makarating sa Amerika, iniisip natin, nandoon na tayo. Na-imagine natin ang mga paligid, pero nandito ang ating physical being. Ganun tayo kahina sa ating sarili. Bago tayo makarating sa iba't ibang lugar, mamasahe pa tayo. Kung wala tayong pera, hindi tayo makapunta roon. So limited tayo physically. Pero ang ating isipan, it is boundless. Walang direksyon kung saan niya ibig makarating. Mabuti na lamang at meron tayong teknolohiya na internet. Sabihin natin, gusto natin makarating doon sa Amerika. I-google lang natin ang lugar, ang mapa. Iniisip natin nandoon na tayo. Nakikita natin lahat-lahat. So mga minamahal, ang Panginoong Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay, alam niya kung ano ang mangyayari sa ating buhay, ngunit sa atin ay lihim. Kaya ang atin lamang alam ang ating kasalukuyang panahon, ang bukas hindi natin alam. Ang kahapon alam natin dahil meron tayong mga picture sa ating sarili, lalo na sa Facebook, ma-save yung ating mga doon sa timeline, malaala natin, yung kabataan pa, nandoon na ang lahat ng mga pictures na mga files. Ngunit hanggang doon lang ang bukas, hindi natin alam. But God knows. Every one of us, He has plans for us. Amen? So dito mga minamahal sa magitan ng banal na kasulatan, hindi natin maunawaan ang sangkatauhan at ang buhay natin sa ngayon. Maliban lamang kung hindi natin alamin ang tunay na layunin ng Diyos sa sangdaigdigan at sa sangkinapal, sa sangkatauhan. Nung una, nilalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Sa loob ng 7 araw, natapos ng Diyos ang lahat ng Kanyang mga nilalang. Mula sa day 1 hanggang day 5, lahat ng Kanyang mga ginagawa at nilalang tinawag ng Diyos na maganda, good. Day 1, lumalang siya ng langit at lupa at iba pa, good. Day 1, day 2, naglalang na naman siya, good. Day 3, naglalang na naman siya, good. Day 4, naglalang na naman siya, good. Day 5, naglalang na naman siya, good. Ang lahat ng kanyang nilalang, sinabi niyang napakaganda, mabuti. Ngunit nang nilalang niya ang tao sa ika-6 na araw, nakita ng Diyos at kanyang nasambit, very good, mabuti. Amen? So, mas mabuti tayo sa lahat ng mga bagay na kanyang nilalang
Dahil sa ika-6 na araw nang nilalang niya ang tao, ang sabi niya, very good. Amen? So mabuti pala ang paggagawa sa atin ng Panginoon. Mas mabuti pa kaysa ibang mga bagay ng kanyang nilalang. Kaya nilalang ng Diyos ang tao, very good. Ngunit ano ang nangyari? Kung tingnan natin, mga minamahal, ang kasaysayan mula pa roon sa kapanahonan ng unang nilalang ng Diyos, si Adam at si Eva. Doon sila sa paraiso, walang problema ang mga tao. Dalawa lamang sila, binigyan sila ng Diyos ng lahat ng mga bagay. Ngunit binigyan naman sila, ang sabi ng Panginoong Diyos, lahat ng kailangan ninyo nandyan na. Huwag lang kayong kumain ng bungang kahoy doon sa kalagitnaan ng harden. Dahil kung inyong kainin yan, ang bunga ng kahoy na yan ay magkaroon kayo ng kaalaman between good and evil. So, inosente ang mga tao ng nilalang ng Diyos. Pang-4 na araw nilalang ng Diyos ang mga anghel. Tinawag niya ang mga anghel, kayo'y mga Diyos. So, nagkaroon ng maraming mga Diyos dahil ang mga anghel ay tinawag ng Diyos na mga Diyos. Plural, Elohim. At itong mga anghel, limitado lamang ang kanilang kapangyarihan. They are not omnipotent, they are not omniscient, they are not omnipresent. Hindi nila kaya na magkaroon ng kapangyarihan katulad ng Diyos. Limitado ang kapangyarihan nila. Hindi nila alam ang lahat ng mga bagay, hindi katulad ng Panginoon. Ngunit sila po ay mga Diyos at walang kamatayan. Ngunit dahil sa sila ay mga Diyos, sila magagawa nila ang lahat ng kanilang mga gagawin. Maliban lamang kung hindi ipahintulot ng Diyos sa kanila. Alam ng Diyos sa paggawa niya ng mga tao, very good. Nung ginawa ng Diyos sa mga anghel, sila ay good. Isipin nyo, mas mataas tayo sa mga anghel. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Sa ganyang bagay, mga kapatid, alam din ng Diyos na magkaroon mga bahagi ng mga anghel, kilala niya ang mga anghel kung ano ang mga gagawin ng mga anghel. Alam niya, dahil ang mga anghel ay makapangyarihan, dahil sila nga ay mga Diyos, isa sa kanilang mga pangulo, ang diablo na si Satanas. Maaring sa inggit ni Satanas, very good ang mga tao, sila ay good lang. Ang mga tao, si Adam at Eva, mahal na mahal ng Diyos. Hindi binibigyan ng problema. Lahat ng kailangan nandoon na. Sa inggit ng diablo, anong ginagawa? Tinukso si Adam at si Eva. Doon nag-umpisa ang kasamaan ng tao. Ang tao ay nagiging very bad, mga minamahal. Pinalaya sila sa Harden ng Eden. Doon naman nag-umpisa ang pagdami ng mga tao. Kahirapan ng mga tao. Ang sabi ng Diyos, magpakarami kayo, ngunit paghirapan ninyo ang inyong kakainin. Magpakapawis kayo. Lahat-lahat na lang. Kung hindi kayo magtrabaho, hindi kayo makakain. At yun namang diablo, isinumpa ng Panginoon. So, maghirap din siya. Gagapang siya sa lupa. Ang pagkain niya ay alabok, lupa. 1/3 of the angels, sabi ng Biblia, ay mga bad angels.
Kaya nang dumami ang tao, mga minamahal, sino ang nagpasama sa tao? Bad angels. Dahil napakaganda ng mga tao na nilalang ng Diyos, ang mga kababaihan, ayon sa Kapitulo 6 ng Henesis, ay ginawang mga asawa ng mga anghel. Kaya maraming mga makapangyarihan, mga higante na mga tao, mga matangkad na mga tao, at makapangyarihang mga tao. Lumaganap ang kasamaan dahil sa mga bad angels. Ngunit dahil alam ng Diyos ang mangyayari, ayon sa kanyang plano, doon sa Henesis Kapitulo 3, versikulo 15, nagkaroon na ng tinatawag na pagdating ng kabutihan at kasamaan na maglaban-laban. Ang lahi ng ni Adan at ni Eva, ang lahi ng babae, ay makipaglaban sa lahi ng Diablo. Ang lahi naman ng Diablo ay makipaglaban sa lahi ng mga tao. Kaya ang tao ay may mabait at may masama. Ang kasamaan, ang gumagawa niyan ay ang Diablo. Dahil sa ang kasalanan ng una ni na Adam at Eva, iyon ang nagbigay ng kamatayan sa tao na hindi ibig ng Diyos. Ngunit dahil nangyari ang mga bagay na alam naman niya na mangyayari, natukso lamang ang tao. So, ang pangyaring iyon ayon sa banal na kasulatan ay ang Panginoong Diyos ay naghanda ng pagliligtas. Henesis 3:15, ang tinatawag niyan ay proto-evangelion sa Grigo, that is pre-evangelism. Sinabi na roon, kung ating basahin ang Henesis 3:15, ang sinasabi rito, at papag-alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So, ang ahas na siyang Diablo, tutuklawin daw niya ang mga sakong ng mga tao. Tapos, ang mga tao naman ay dudurugin naman niya ang ulo ng ahas. Ahas, ang Satanas, ang bad angels, at ang mga tao na mga mabubuti ay panatilihin ng Diablo na tuklawin, gawin niyang mga masasama. Kaya sa buong sanlibutan, mabait at masama ang tao. Kaya naging magulo. Ano pa ang nangyari sa banal na kasulatan, mga minamahal? Lumaganap ang kasamaan at ibig ng Diyos na gunawin ang mundo upang palitan niya ng lahi. May pinili siyang isang pamilya ni Noe. 8 lamang sila. Si Noe, asawa niya, tatlong anong tawag nito, 3 niyang anak na lalaki, at ang asawa naman, 3 rin, kaya 8 lamang sila. Sa kapanahon na ng Old Testament, mga minamahal, ang kaparusahan doon ay instant, kaagad-agad. Pagka sinabi ng Diyos, patayin ko mga tao, patay kaagad yan. Kaya ginunaw ng Diyos ang buong sanlibutan, maliban na lamang sa 8 buhay na isang pamilya kay Noe. At sa magitan ni Noe, dumarami uli ang mga tao. Sa bagong henerasyon, nakita na naman ng Diyos na dumami ang tao. Ayan. Dahil sa isipan nila, ang gusto lamang nilang gawin kung anong gusto nila. So, sa panahon na yun, iisa lamang ang wika ng mga tao.
Kaya ang mga tao, nagkaisa sila, sa kanilang isipan na mataas na matayog, gumawa sila ng tower. Tinatawag na Tower of Babel. Ano ngayon ang pinakamataas na tower sa buong mundo? Yung sa Dubai. Ngunit may gagawin pang 1 kilometer ang taas pa na gagawin nilang tower. Sa kapanahon ni Noe, ay nagkaroon na ng paglaganap ng mga tao dahil matalino sila, nagtayo ng Tower of Babel. Ginunaw ng Panginoon dahil sabi ng Panginoong Diyos, matindi ang pangarap ng mga tao. Hindi naman yan ang gusto ko. So anong ginawa ng Diyos? Ikinalat sila sa magitan ng ibinigay ng Diyos ang iba't ibang mga wika. Iba't ibang mga wika, hindi na sila magkaintindihan. Yung kanilang pinakagagawin, hindi nila maintindihan kung papaano, dahil naguluhan na ang kanilang isipan, ang bawat isa nagsalita na ng iba't ibang mga wika. Kaya nagkandahiwalay na sila, pumunta na sila sa iba't ibang mga lugar. Yung nagkaintindihan na isang lingwahe, pumunta doon sa isang lugar. Kaya sabihin ng isa, tayo na, doon tayo. Nagkaintindihan sila. Magkasama sila. Yung iba naman, sige, doon tayo. Iba-ibang wika sila, pero nagkaintindihan. Iba't ibang wika. Kaya makita natin sa buong sandaigdigan, iba't ibang wika ng mga tao, Koreano, Japanese, English, Russian. Ang iba parang mga ibon. Kahit na dito sa Pilipinas, hindi rin tayo magkaintindihan. Bakit? Yan ang paraan ng Diyos. Para ang isipan ng tao hindi manaig, para magiging limitado ang kanilang kapangyarihan. Ngunit nanatili ang magandang plano ng Diyos dahil sa tinatawag na pre-evangelism, na doon pa lang sa Book of Genesis, sinasabi na may mga tao na magkaroon ng binhi na mabuti na makipaglaban sa Diablo, mga minamahal. So dumami ang mga tao, ngunit nagpatuloy pa rin sa kasamaan ang tao. Naghanap uli ang Diyos kung sino ang kanyang pipiliin upang ihirang na magparami para sa mga mabubuting lahi. Nakita niya si Abraham, mag-asawa, Abraham at Sarah. Matanda na sila, walang anak, kahit isa. Tinawag ng Diyos. Nakitaan ng kabutihan. Doon uli nag-umpisa. Doon nag-umpisa ang paglingap ng Diyos tungkol sa mabubuting lahi. Dumami ang lahi ni Abraham. Siya ay naniwala na magkaroon sila ng anak kahit ang edad ni Abraham ay 100. Yun namang si Sarah na kanyang asawa ay halos mag-100 na rin. Kaya sa magitan ng kanilang panampalataya, itunuring sila ng Diyos na mabuti. See? Sinong unang anak ni na Abraham? Ang anak ng kanyang servant ni Sarah. Yun si Ismael, ang magulang ng mga Muslim. Pangalawa, sa Isaac, yan naman ang magulang ng mga Israelita, mga minamahal. So, yung mga Muslim at mga Israelita, yan ang mga patotoo ng Biblia na totoong may Diyos at totoo ang nasulat sa Biblia. Hindi maitanggi. Kahit sabihin ng mga scientists na katang-isip lamang ninyo yan. Mga atheist, walang iniisip kundi ang paniwala nila na kapag hindi makikita ay hindi nila paniwalaan. Kaya meron sila mga geologists, mga astronomers, lahat na ng mga scientists. Lahat na. Pero magpasalamat tayo sa ganun, dahil ginagamit din sila ng Diyos. Ang ibig sabihin dito, nagpatuloy ang walang hanggang isipan ng tao hanggang makarating na sila doon sa buwan, sa Mars. Ang mga nagawa nila, mga spaceship na karating na doon, ang tao nakarating sa buwan.
kung anong pinag-iisip. Walang limit, ngunit nandoon pa rin ang kapangyarihan ng Diyos at ang limitasyon ng kapangyarihan ng tao. Amen? So ang pangarap ng bawat isa ay ginagawa ng tao. Dahil sabi ng Diyos, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Kaya makita natin ang progress ng ating sandaigdigan. Dahil inaalaw ng Diyos ang mga kabutihan na mangyayari upang magamit ng tao ang teknolohiya, ang lahat ng mga bagay upang malantad. Tingnan nyo na lang mga minamahal. Napakahirap mangaral ng Ebanghelyo kung limitado ang iyong source. Wala kang pera. Nung araw, maglakad lang kami. Katulad ng ginagawa ng Panginoong Hesukristo at mga apostol. Andyan si Brad Alex. Maglalakad kami na kung saan-saan ay walang pamasahe. Si Brad Derek, andyan. Mga gutom, libali na, inom na lang, basta may laway. Inom ng tubig. Yun, makakarating, kahit mapagod, kung saan kami makakarating. So, yung iba naman, ay yung mga sinaunang mga mangaral, mga yumaman sila, so meron silang mga eroplano, meron silang mga barko, lahat-lahat. Pero tayo, nag-umpisa tayo sa paglalakad. So, ibig sabihin dito, mga minamahal, ang lahat ng pinili ng Diyos na mangaral ng Ebanghelyo, iyon ay kanyang iniwalay sa sanlibutan upang manatili ang plano ng Diyos na sa kalagitnaan ng kasamaan ng mundong ito ay nandyan pa rin ang layunin ng Diyos na ang tao na tinatawag niyang very good ay magiging perfect sa kanyang harapan. Amen? Kaya magpasalamat tayo na napasama tayo sa plano ng Diyos. Pinili niya tayo upang palagi tayong makinig ng Ebanghelyo upang tayo ay lumago sa ating panampalataya. Amen? So, ang ating topic, God's plan for us. Jeremiah chapter 29, verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Alam ng Diyos ang plano niya tungkol sa atin. Yan ang unang punto. Pangalawang punto, alam ng Diyos ang kanyang plano sa atin na tayo'y bigyan niya ng kasaganaan. God plans to prosper us. Ikatlong punto, God plans our hopeful future. Alam ng Diyos ang plano niya sa atin na magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ngunit dahil nung una ay unang tinawag ng Diyos ang mga Israelita, sila muna ang binigyan ng magandang mga blessing ng Panginoon. Hindi pa nakarating sa atin ang Biblia. March 16, 1521. Alam nyo yung kanta ni Yoyoy Villame? No? In March 16, 1521, the Philippines was discovered by Magellan. Isipin mo, si Magellan may dalang Biblia. Unang lumanding sa Limasawa. At doon, sila, may mga dala na sila mga pare. Pero kasama roon ang mga rebolto at espada. See? Pero kahit paano nag-umpisa ang magkaroon ng Biblia sa Pilipinas. So kasama ang Pilipinas sa plano ng Diyos na pipiliin niya ang mga Pilipino upang magiging tagapaghatid ng Ebanghelyo malaban sa
maliban sa mga Israelita. Amen? So ang unang pinili ng Diyos, ang mga Israelita, Jeremias Kapitulo 29, versikulo 1 hanggang 14. Itong mga Israelita, mga minamahal, nabigyan na ng Diyos ng mga pangakong blessing sa kanila. Sila ang unang pinili, sabi sa kanila, ibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan. Tawag niyan promised land. Ibigay sa kanila. Yun ang buong Middle East, mga minamahal. Ngunit, ang sabi ng Diyos, kung kayo naman ay tumalikod sa akin, ipangalat ko kayo. I will scatter you throughout the world. Bubunutin ko kayo diyan sa lupa na ibinigay ko sa inyo at magkaroon na kayo ng kapigatian. Mawala na kayo ng matitirhan. Kaya nagkalat ang mga Israelita sa buong mundo kasi yung kanilang lupain na buong Kanaan, buong Middle East ay iba't ibang kaharian na ang sumakop sa kanila. Ngunit, ang plano ng Diyos sa bansang Israel na kanyang unang tinawag, Jeremias 29:1 hanggang 14. Ito ang ating mabasa. Ito nga ang mga salita ng sulat na ipinadala ni Jeremias na propeta mula sa Jerusalem sa nalalabi sa mga matanda sa pagkabihag. Ibig sabihin, sa pagtalikod ng Israel sa kanilang tungkulin sa pagsunod ng 10 utos ng Diyos, ikinalat sila ng Diyos, binawi ang kanilang blessing at sila ay nasakop ng iba't ibang mga kaharian. Isa na riyan ang kaharian ng Babylonia na ang hari ay si Nabucodonosor. So dito, wala nang sariling lupain sila. So, Israel are in exile. Wala na sila. Ikinalat na sila ng Diyos. Ngunit nanatili ang Diyos sa kanyang plano, sa kanyang bayan. So, dito sa versikulo 1, ito ang mga salita ng sulat na pinadala ni Jeremias na propeta mula sa Jerusalem sa nalabi sa mga matanda sa pagkabihag at sa mga saserdote at sa mga propeta at sa buong bayan na dinalang bihag ni Nabucodonosor sa Babylonia mula sa Jerusalem. Pagkatapos na makaalis sa Jerusalem, si Jeconias na hari at ang ina ng hari at ang mga bating at ang mga prinsipe sa Huda at sa Jerusalem at ang mga manggagawa at ang mga magbabakal sa magitan ng kamay ni Elisa na anak ni Shaphan at ni Gemarias na anak ni Hilicias na siyang sinugo sa Babylonia ni Sedekias na hari sa Huda kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia na nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, sa lahat ng mga bihag na aking ipinadalang bihag sa Babylonia, mula sa Jerusalem, kayo magtayo ng mga bahay at inyong tahanan at kayo'y mga halaman at kanin ninyo ang mga bunga ng mga yaon. Magsipag-asawa kayo at kayo'y magkaanak ng mga lalaki at mga babae at ikuha ninyo mga asawa ng inyong mga anak na lalaki at inyong ibigay na asawa ang inyong mga anak na babae upang sila'y magkaanak ng mga lalaki at ang mga babae at kayo'y magsidami roon at huwag kayong magpakaunti. At inyong hanapin ang kapayapaan sa bayan na aking pinagdalahan sa inyong bihag at inyong idalangin sa Panginoon sapagkat sa kapayapaan niyaon ay magkaroon naman kayo ng kapayapaan. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, huwag kayong dayain ng mga propeta na nasa gitna ninyo at ang inyong mga manghula o mga kinig man kayo sa inyong mga panaginip na inyong napapanaginip sapagkat sila ay naghulang may kasinungalingan sa inyo sa aking pangalan. Hindi ko sinugo sila, sabi ng Panginoon, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, pagkatapos na maganap ang 70 taon sa Babylonia, aking dadalawin kayo at aking tutuparin ang aking mabuting salita sa inyo sa pagbabalik sa inyo sa dakong ito sapagkat naalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon.
mga pag-isip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas o sa inyong kinabukasan. So ito mga minamahal, ang plano ng Diyos sa tao na ang kanyang tinawag una ang mga Israelita at ang mga Israelita ay nagbalik loob sa Panginoon. Kaya muli pinangakuan sila ng Diyos at nangyari na sila ay nagkaroon muli ng blessing. So kahit na sila ay wala ng lupain, na mabait sa kanila ang mga hari kung saan sila nakatira. Kaya nagkalat ang mga Israelita, walang sariling lupain, sakop sila ng iba't ibang hari. Bakit? Binawi sa kanila ang lupang ipinangako sa kanila. Kaya wala na silang sariling lupa. Kailan muli nagkaroon ng pangako ang Diyos? Pagdating ng New Testament times. Nung pagdating na ng Panginoong Jesucristo. So dito, kung ang Israelita ay unang binigyan ng Diyos sa kanyang mga plano upang sila ay magkaroon ng kaginhawaan, napasama na rin dito ang mga hintil sa magitan ni Jesucristo. God made plans also for the Gentiles. Roma, Kapitulo 3, versikulo 29 at 30. Na sinasabi rito na ang mga Israelita, ang sabi rito, o ang Diyos baga ay Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi baga siya ang Diyos din ng mga hintil? Oo, ng mga hintil din naman. Kung gayon nga, naiisa ang Diyos at kanyang aring ganap ang mga hintil. Amen? So dito mga minamahal, napasama na tayo sa plano ng Diyos upang kung ano ang blessing na binigay sa mga Israelita, makatanggap din ang mga hindi Israelita ng mga pagpapala mula sa Diyos. Amen? Dahil ang sabi ni Apostol San Pedro, ang Diyos ay walang favoritism. Wala siyang tinitingnan. God is God of all flesh. Gawa, Kapitulo 10, versikulo 34 hanggang 36 na sinabi ni Apostol San Pedro doon sa mga Israelita at sa mga sumasampalataya sa Diyos. Nang sabi niya, Gawa, Kapitulo 10, versikulo 34 hanggang 36, ito ang Gawa, Kapitulo 10, 34. Muna ang ating babasahin. Ang sinabi rito ay ganito. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katuwiran at kalugod-lugod sa Kanya. Ang salita na Kanya pinadala sa mga anak ni Israel na pinapangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa magitan ni Jesucristo, siya ay Panginoon ng lahat. Amen? So hindi lamang ang mga Hudyo ang aangkin na may Diyos sila. Tayo rin naman ng mga hintil, nagkaroon din tayo ng Diyos sa magitan ni Jesucristo. Kaya sabi ni Apostol San Pablo sa Episo, Kapitulo 3, versikulo 6, ay ito ang ating matutunghayan. Ang sabi rito, na ang mga hintil ay mga tagapagmana. Ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako ng kay Kristo Jesus sa magitan ng ebanghelyo. Kaya mga minamahal, isang plano ng Diyos sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang kanyang plano sa bawat
tao. Unang binigyan ng magandang plano ay ang Israelita. Ang pangalawang binigyan ay hindi mga Israelita, mga hintil na katulad natin. Yan ang unang punto. Sa ikalawang punto, God plans to prosper us. First, to prosper us physically and spiritually. Sa ikatlong Juan, Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang 4. Ang sabi rito, minamahal aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. So tayo mga minamahal, mahal ng Diyos. Amen? Ibig ng Diyos na magkaroon tayo ng kaginhawaan physically saka spiritually. Ang magandang kalusugan, magkaroon tayo, kaginhawaan, so mga blessing, kahit hindi nga tayo mayaman, ngunit mayaman tayo sa panampalataya at sa ating magandang kalusugan ng ating katawan. Amen? So dito, tayo bilang manampalataya, mga minamahal, dapat tayo magpasalamat na kasama tayo sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Inalagaan niya tayo upang tayo ay guminhawa. Kahit na limitado lamang ang ating salapi, ngunit ang blessing araw-araw sa atin ng Panginoon, na kahit na minsan masama ang ating panaginip, nung tayo natulog, pagkagising natin sa sama ng panaginip, magpasalamat tayo, ay salamat, nagising ako. Amen? Ang ating pagkagising mismo mula sa ating pagkatulog, ayan ang number one blessing sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya nandito tayo ngayon sa araw ng ating pagsasamba. Malusog tayo. Amen? Lumalago ang ating panampalataya. Yan ang layunin ng Diyos, plano niya sa atin. Ikatlong sulat ni Juan, versikulo 2 at 4. Pangalawa, tayo ay bigyan niya palagi ng proteksyon. Ang Panginoong Diyos, sa magitan ng Panginoong Kristo, siya ang ating pastor. Amen? Itong basahin natin ang Salmo 23. Napakaganda nito, mga minamahal. Dito natin madadama ang plano ng Diyos sa atin na tayo ay palagi niyang bigyan ng proteksyon. Awit 23, 1 hanggang 6. Ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako mangailangan. Kanyang pinahiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat sa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghandaan ako ng dulang sa harap ko at sa harapan aking mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis. Ang aking saro ay inaapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. So dito mga minamahal, kasama sa plano ng Diyos sa atin ang ating mga proteksyon, na kung saan tayo pumunta, tayo kanyang pinapatnubayan, ang kanyang pinakapatnubay sa atin at pinakaproteksyon ay ang kanyang pagmamahal sa atin upang ang kabutihan at kawaan ng Panginoon ay mamalagi sa atin dahil kasama sa plano niya na tayo ay mapalayo lagi sa kapahamakan. Amen? Kaya ang Panginoong Diyos bilang siya ang pastor ay inaalalayan tayo niya palagi sa araw-araw.
kung ano man ang ating mga pangailangan ay Kanyang ibibigay. Kahit na tayo ay magdurusa, may pangako siya na tayo ay alisin niya sa mga problema, magbigay siya ng solusyon sa bawat problema. Kung tayo walang pera, bigyan niya tayo ng pera. Kung wala tayong bigas, bigyan tayo ng bigas. Sa magitan ng ating panampalataya, ang lahat niyan ay matutupad. Amen? Purihin ng Diyos. Kanya ng kasaganaan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ngunit, tayo ay magiging mapagtiis sa plano ng Diyos sa atin. Dahil ang mga pangarap natin ay matutupad. Kung ano ang plano natin, gawin lang natin. Magpatuloy tayo sa ating pagtahak sa landasin ng buhay because God plans a hopeful future for us. Ang Diyos ay may magandang plano para sa ating kinabukasan. Kailangan lamang natin na panatilihin natin ang pagtupad. Kung ano man ang ating plano, we will succeed by the help of God. Amen? Ecclesiastes, Kapitulo 1, versikulo 6. Ito ang pangako ng Diyos sa atin. Ang sabi niya, 11:6 ng Ecclesiastes, ihasik mo sa umaga ang iyong binhi at huwag mong iorong ang iyong kamay sa hapon, sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o yaon, o kung kapwa magiging mabuti. So tayo, katulad ng mga magsasaka, pumipili tayo ng mga binhi upang ating itanim. Ngunit, hindi alam ng magsasaka kung ang tinatanim ay tutubo ba o hindi. Ganon din ang ating plano, mga minamahal. Gusto nating masabi, pagkatapos ng aking pag-aaral sa high school, ako ay magiging doktor, polis, abogado, teacher, lahat na sa iyong isipan. Paano mo magampanan yan? Ngayon pa lang, gawin mo na lahat kung anong pinaplano mo. Amen? Hindi yung nakaupo ka lang. May assignment sa school. Oh, assignment. Ito. Oh, bigyan kayo ng assignment. Pagkatapos, tamad kang gumawa ng assignment. Kinabukasan, hanapin ng teacher. Oh, pass your assignment. Wala kang ginawa. Paano mo magawa ang plano mo? Paano ka makapagtapos sa iyong pag-aaral kung ikaw mismo ay hindi mo ginagampanan ang tungkulin na pinapaganap sa iyo? Amen? So, kailangan, kung may pangarap ka, gampanan mo ang pangarap mo. Hindi yung mangarap ka lang. Pagkatapos, hintayin mo, wala kang ginagawa. Ang sabi ng banal na kasulatan, kailangan, kung ikaw ay mangarap, gawin mo at tutulungan ka ng Diyos. Amen? Lahat ng mga bagay na pinapangarap natin, hindi nga lang natin alam kung kailan mangyayari. Dahil habang tayo ay nangarap sa ating sarili at ginagampanan ng mga bagay, mayroong tinatawag na mga balakid sa ating buhay. Di ba may kasabihan? Try is to succeed. Di ba? Papaano mo mapagtagumpayan ng isang bagay kung hindi mo gawin? Kung hindi mo subukin? Pagkatapos, nung ikaw ay nabigo, ayaw ko na. Di ba? Sa mga mountain climbers, napakatayog ng kanilang pangarap na kanilang akyatin ang pinakamataas na bundok. Yung iba nahuhulog. Balik uli hanggang sa kanilang marating ang ituktok ng bundok. Gayon din, nung tayo'y mga bata pa, gusto nating umakyat sa punong kahoy. Pero nandoon yung takot. Anong iniisip? Dahil tayo ay mahulog. Ano yung takot na yun? Yun ang takot ng kabiguan. Kaya kung hindi mo palakasin ang iyong loob, hindi mo subukin na akyatin ang isang puno, ay hindi ka magkaroon ng achievement na nakaakyat ka sa puno. Amen? Sino ang mga bata rito nakaakyat sa puno? Meron na.
Ano? Di ba masarap pag naakyat mo na yung gusto mong akyatin? Amen? Yan ang pangarap ng buhay ng tao. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya sa bawat isa, may mga plano sa buhay. Amen? Ngunit ang Diyos ang nagbigay ng katagumpayan. Amen? Tulad sa akin, gusto ko ako maging abogado. Kahit na anong gawin ko, pinipigil talaga ako ng Panginoon. Anong abogado? Batas ng mundo. Isa na kung dinala ng Panginoon sa batas ng Diyos. Sa batas ng Diyos dito sa Biblia. Hindi ako nakapag-abogasiya. Tapos, dinagdagan pa niya ako ng karunungan sa theology. Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos ang nagpapahintulot. Kahit anong gawin mo, kahit may pera ka, kung ayaw ng Diyos, hindi matupad ang iyong pangarap. Kasi nga, tayo hanggang plano lang. Amen? Pero ginagawa natin ang ating plano. Pero may mga balakid. Ang Diyos pala ay meron ng destinasyon para sa ating buhay. Amen? Kaya kung hindi ninyo marating ang inyong pangarap at iba ang binigay sa inyo ng Panginoon na achievement, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil yan ang pangarap, ang plano ng Diyos sa inyong buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, bawat isa binibigyan ng kanya-kanyang talent, kanya-kanyang karunungan. Hindi lahat karpintero. Hindi lahat doktor. Hindi naman lahat ng doktor, makakatanggal siya ng ngipin. Kahit na ano ang kanyang tinatawag na doctorate degree, ang kanyang karunungan, so may kanya-kanyang layunin ang Diyos. So sa atin, kung ano binibigay sa atin na karunungan, yun po ang ating gagawin. Hanggang tayo ay magiging eksperto sa karunungan yan. Amen? So may kanya-kanya tayong bahagi sa mundong ito. Ang plano ng Diyos sa buhay natin at ang plano natin, gagawin natin. Amen? Ang hindi pahintulot ng Diyos, huwag sasama ang ating loob. Amen? Sa ngayon pa lang, gawin ninyo ang pangarap ninyo. Nabasa ko nga doon sa post ni Alexa noon, libre ang mangarap. Kung mangarap ka, ay taasan mo na. Aim high. Amen? So, ang pangarap natin, doon sa matayog na pangarap. Dahil saluin tayo ng Diyos kung tayo babagsak. Amen? Dito lang naman tayo sa lupa. Hindi naman tayo papunta roon pa itaas dito pa rin tayo. Ano ha? Ang mahalaga ay palagi tayong manalangin sa Panginoon upang tayo ay Kanyang gabayan. Dahil ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng gabay upang tayo ay magiging matagumpay sa ating pangarap. Ano pa ang sinasabi ng Diyos? Na tayo ang Kanyang plano sa atin ay, ang sabi rito, pagtiisan natin ang mga bagay na ating hinihintay. Sa Santiago, Kapitulo 5, versikulo 7 hanggang 11, sa kalagitnaan ng ating mga pangarap ay kailangang pasensyoso tayo. James chapter 5, verse 11. Kasama ang mga pagtitiis, mga minamahal. Isipin nyo na lang. Minsan, ay di ba yan ang yung paradise? Mga taga Gumaok, makita mo. Araw-araw, naglalakad. Lakad sila ng lakad. Yung mga nag-aral, papuntang paradise. Yung iba walang pamasahe, lakad. Hindi nila namalayan na natapos na pala nila yung isang taon ng kanilang pangaral sa kalalakad lang. Ang isipan nila makarating doon sa kanilang patutunguhan upang mapagtagumpayan nila ang kanilang pinapangarap, upang matapos nila ang kanilang pinapangarap na makapagtapos ng high school. Pagtitiis ang nandyan, mga minamahal, makikita natin at naranasan natin yan. Santiago, Kapitulo 5, versikulo 7 hanggang 11.
ito ang ating mababasa. Ang sabi rito, mangagtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon, narito inaasahan na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis, hanggang sa tanggapin ang ulan na maaga at huli. Mangagtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagpaparito ng Panginoon ay malapit na. Ibig sabihin, habang ang pangarap natin ang ginagawa natin, hindi pa naman dumarating ang Panginoon eh. Amen? Kasi alam nyo, ang pagdating ng Panginoon, pangako niya yan. Hindi nangahulugan na parating siya, itapos na yung buhay natin. Kaya habang tayo ay nabuhay sa mundong ito, anong sabi ng iba dyan? Move on. Move forward. Hindi yung naka-istasyon ka na lang dahil nawalan ka na ng pag-asa. Maraming balakid sa iyong mga pangarap at nabigo ka. Unang pagkabigo ay huwag kang manghina sa iyong kabiguan. Dahil yan mga balakid sa ating landas. Kaya nga, ang mga engineers, ang ating pamalaan, upang magkaroon ng tuwid na landasin ng mga sasakyan, binubuldoser ang mga kabatuhan at mga bundok upang magiging patag. Tayo naman mga minamahal, na tayo mga tao, ano ang mga pangyayari sa ating buhay, mga problema? Iba't ibang mga pagsubok sa ating buhay, mga pressures sa ating buhay, iba't ibang mga balakid sa ating buhay. Na ibig sabihin, kung mangyari sa atin yan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kailangan lalo tayong tumibay, lalo tayong lumakas, manalangin tayo sa Panginoong Diyos, dahil kung mapagtiisan natin ang mga bagay na ating pinapangarap, sa magitan ng ating panampalataya sa Panginoon Kristo, ay maging tagumpay tayo. Amen? Ang mga tao na nabubuang, yung bang hindi nila kaya ang problema, depression tawag dyan eh. Yung mga lutang, bakit? Walang panampalataya sa Diyos. Kaya hindi nila mapagtiisan ang mga problema. Ngunit ang Diyos, nagbibigay sa atin ng liwanag, manalangin tayo, pagkatapos nating manalangin, ay liliwanag ang ating isipan. Kaya kung may mga problema, itulog muna ninyo. Amen? Kailangan isara muna ninyo ang inyong isipan. Pagka hindi kaya, kasi nga limitado ang ating mga galaw. Limitado tayo. Unang-una, mahirap nga tayo eh. Ano ha? Maraming mga limitasyon sa atin. But God, His plan for us, continuously, natatanggap natin yon. Dahil tayo ay at tinitingnan ng Panginoong Diyos, kasama yan sa ating mga pagsubok, mga minamahal. Kaya kailangan ng pagtitiis. Pagtitiis, pagtitiis, pagtitiis. Kahit mga anumang mga problema, harapin natin, ibigay natin sa Panginoong Diyos, at tanggalin ng Diyos sa atin ang mga problema. Amen? Praise God. So tayo bilang pinili ng Diyos, ang ating plano ng Diyos para sa ating buhay. Na habang tayo sa mundong ito, pinaplano natin ang mga pangarap natin na marating natin upang maging successful tayo, habang ginagawa natin yan, ang Panginoong Diyos naman ay plano sa atin. O nga, tayo ay may kamatayan, hindi natin alam ang ating kamatayan. Ngunit, tandaan natin ang plano ng Diyos sa atin. Bagamat tayo ay matatapos ang buhay natin sa mundong ito, ang plano ng Diyos sa atin ang magandang balita, bubuhayin tayong muli ng Diyos upang bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan, na kung saan doon sa kanyang kaharian ay wala nang kalungkutan, wala nang paghirap, wala nang pag-iyak, wala nang kagutuman, ang lahat ay kaligayahan. Amen? Yan ang pinakaplano at minimithi ng bawat isa na tayong manampalataya. Ngunit ang mga sanlibutan, ano ang kanilang plano? Pera, pagpayaman, ano pa, kasikatan, kapangyarihan. Hayaan natin sila, mga minamahal. Dahil ang mga iyan, sabi ng Diyos, maiiwanan sila rito
sa sandaigdigan. Tayo ay kukunin ng Diyos ang kanyang kaharian na isang kalangitan upang ang plano ng Diyos sa atin ay ating panghahawakan. Huwag tayong manghina, huwag tayong manglupaypay. Magbigay ang Diyos sa atin ng kalakasan upang ating mapagtagumpayan ang sarili nating mga pangarap sa buhay. Gayon din ang buhay na walang hanggan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo.